Dalawa sa 8 tinaguriang contractors ang naglabas ng kanilang pahayag matapos na irekomenda sa Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at Department of Public Works and Highways o DPWH na makapagsagawa ng malalimang investigasyon sa kanila. Kaugnay ito ng bilyong-bilyong pisong halaga ng mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan mula 2016 hanggang 2024 sa construction companies na iniuugnay sa kanila. Dahil ito sa posible nilang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct at Ethical Standards for Public Officials and Employees at iba pa. Si Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang, tiwalang malilinis ang kanyang pangalan. Dagdag pa niya, sa loob ng 3 taong pagiging public servant, hindi umano niya ginamit ang kanyang posisyon sa pamahalaan para sa sariling interes at pakinabang. Handa rin siyang harapin ang reklamo laban sa kanya sa proper forum. Si Cagayan 3rd District Representative Joseph Jojo Lara naman, nilinaw na ang ICI referral sa Ombudsman ay hindi anya tungkol sa anomalya sa flood control projects ng DPWH, kundi sa kaugnayan niya sa JAL Pulsar Construction. Magsisilbi rin anyang pagkakataon ito para harapin ang lahat ng mga paratang laban sa kanya at patunayan sa proper forum na wala itong nilalabag na batas. Muli rin itong ipinahayag na bago pa man ito maglingkod sa gobyerno ay wala na siyang anumang kaugnayan sa JLL Pulsar Construction. Hindi rin anya sumali ang naturang construction company sa mga proyekto sa Cagayan 3rd District. Samantala, pare-pareho namang wala pang inilalabas na pahayag ang 6 na iba pang tinawag ng ICI na contractor kabilang na si Saldico. Pinuntahan din ng UNTV News ang kanilang mga tanggapan sa Kamara, subalit wala ang mga ito sa kanilang mga opisina. Baka po may release lang na statement ang office ni Cone regarding po dun sa ICI referral sa Ombudsman. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.